So, good morning guys. Ngayon ay araw ng Miyerkules, June 17, 2026. Nandito ulit tayo sa Manila Memorial Park at pauwi na tayo galing sa panggaming trabaho. So, ikot muna tayo mga kaibigan ng konti. So, late na tayo lumabas sa trabaho. Bali 6:35. Kaya ano na tirik na ang sikat ng araw. So naging maganda naman ang ating trabaho ngayong magdamag at walang naging aberya at kumpleto kami. Di katulad ng kabila, team kulang lagi sila. So ayan. So medyo marami pa rin nagja-jogging, siguro mga pauwi na to mga to. At dahil matindi na yung sikat ng araw eh. So ayan. So ngayon tayo ay ikot na saglit at makapagpapawis lang. So ayan. So ikot na tayo dito. Yan, kita nyo, tirik na yung araw. So, magbalik-taktakan muna ulit tayo mga kaibigan about sa nangyari kahapon sa Blue Ribbon Committee na paungunahan ni Senador Rolante Marcoleta doon sa Double Gem Events Place sa may Mandaluyong City. Subalit, unfortunately, hindi siya natuloy dahil merong nagbanta yung direktor ng NBI na si Melvin Matibag na kapag ka daw may dadalo doon pupunta sa nasabing event at ito ay pinaninindiganan niya na illegal na pag-hearing ay maaaring kasuhan ng perjury o usurpation of authority. So matindi talaga itong si Matibag. Pero di natinag yung mga sundalo. Dahil sa hindi natinag ang mga sundalo at nandoon sa dako na yun sila Atty. Baligon kasama yung 18 ex-marine soldier at may 4 pa ay ipinagpatuloy ang pagdinig sa flood control project scandal. Ano na nangyari, pero press conference lang ang ginawa para naman hindi masayang yung pagkakataon na yun. Baka kasi sa mga susunod na mga pagkakataon ay hindi na nila magawa yun eh. Baka kasuhan na sila ng ating gobyerno at sila ay isa-isang kulong. So ganyan ang ating gobyerno ngayon. Kung sino pa yung mga naglalantad ng katotohanan ukol sa katiwalaan tungkol sa malawakang korupsyon ukol sa flood control project ay sila pa ang minamasama at pagdating sa dulo ay baka kasuhan pa. Saan ka nakakita ng ganun mga kaibigan? Ikaw na nagsisiwalat ng katotohanan, ikaw pa yung lalabas na masama at nagsisinungaling. At dahil sa pagdinig o press conference ng mga ex-soldiers, alam niyo, yung iba kasi sinasabi di na naikasundalo yung mga yan, Marines, dahil na-dismiss na sa serbisyo yan eh. Maraming kaso yan kaya nawala sa serbisyo. Pero tandaan ninyo, naging sundalo din niya mga yan. Isinuot din nila ang uniforme nila at nakipaglaban sa mga komunista at sa mga terorista sa Mindanao. Kaya bilang paggalang sa kanilang serbisyo na ambag sa ating bansa, ay dapat kilalanin din natin ang kanilang
pagiging former marine soldier. Yan, tinaya nila ang kanilang buhay para sa ating bansa. At balik tayo sa ating pag-uusap. At yun na nga, dahil sa itinuloy ni Mike Defensor ang pagdinig, sila kasama yung ilang mga media personnel ay isiniwalat nila ang iba pa nilang mga nalalaman na sangkot sa katiwalian na pinagdeliveran din nila ng mali-malitang pera. Ayun. At ilan pa sa mga pinangalanan nila na nakatanggap ng maleta ng pera na galing sa flood control project ay ang ilang mga media personnel katulad ni Arnold Flavio, si Ramon Tulfo. Yan, sila yung mga nakatanggap din ng maleta ng pera. Biruin nyo, ang sabi sa motto ng GMA7 ay walang kinikilingan at walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Bakit ganun, Arnold? Bakit ka tumanggap ng maleta o nagaling sa nakaw? Kaya pala todo protekta mo sa administrasyon ni Bangag dahil nakatanggap ka ng pera. Huwag ganun. Isa ka rin Ramon Tulfo na nakatanggap ng pera. Mahiya naman kayo, makonsensya kayo. Imbis na katotohanan ang inyong isinisiwalan sa publiko, kayo pa ang mga dahilan para pabulaanan ang katotohanan na siyang kailangan ng taong bayan sa panahon natin ngayon. Kaya dapat sa inyo ay mawala na sa mundong ito. Ayun. So isang ikot pa tayo mga kaibigan at uuwi na tayo. Maganda rito sa Manila Memorial mag-jogging saka mag-bike, mag-walking dahil wala naman talagang ganong tao. Solong-solo mo itong lugar na ito. Saka nakaka-relax sa tahimik. Makakalanghap ka ng sariwang hangin kasama ng mga tahimik na mga kababayan natin na nakahimlay dito. Ayun. Pinangalanan din si Chis Escudero na talagang pinatutukanan nila na tumanggap ng pera na i-deliver pa mismo sa kanyang tahanan. Kaya Chis, pero safe na. Dahil sa ginawa mo paglipat sa mayorya ni sa grupo pala ni Pinky Lacson at ni Tuta Soto, safe ka na. Kaya naman itong si Joel Villanueva ay isa na rin ito sa napapabalita na lilipat. Mamaya malalaman natin mga kaibigan dahil nagpatawag ng special session itong si Bangag Administration Marcos Jr. para talakayan di umano yung mga panukalang batas na kailangan ng maaprobahan. Mali yan. Gusto nyo lang kasing makuha ang liderato ng Senado para makontrol nyo na ang buong Pilipinas. Pero biruin nyo, sa ating konstitusyon meron tayong 3 co-equal branch ng pamahalaan, yung executive, yung legislative, yung Senado, at ang Kongreso, at yung judiciary na yan yung Korte Suprema. Mga co-equal branches yan mga kaibigan. Pero ang ginagawa ni
Marcos Jr. ay para bang gusto niyang kontrolin ang lahat ng mga branches ng ating gobyerno. Napakasakim sa kapangyarihan, ano mga kaibigan, mga kababayan. Dahil nga na dahil sa video na lumabas na pinost ni Pastor Joel Villanueva na siya ay pupunta kapag ka nagpatawag ng special session ang presidente, ayan na nga, nagpatawag na ng special session at sigurado na pupunta daw siya doon para ano, para maging legitimate president na ng Senado si Win Gatchalian. Makuha na nila ang liderato ng Senado. Ganun katindi mga kaibigan at mga kababayan. Ang problema, ang masama lang ay yung hindi natin inaasahan na si Joel Villanueva ay hindi nanindigan sa kanyang sinabi. At dahil sa pressure sa kanya, siguro na pressure to at alam niya na nakahanda na yung plunder case na ihahain sa kanya at sa susunod may warrant of arrest na yun, ay natakot. Kaya naman gumawa ng paraan. Dahil na rin siguro sa pamimilit ng grupo ni Tuta na sumama sa kanila. Ayun, nahikayat na si Joel. Sayang ka ba naman, Joel Villanueva? Isa kang pastor na dapat magsiwalat ng katotohanan, manindigan sa totoo, pero napakasinungaling mo pala. O pag nakuha na nila yung liderato ng Senado, wala na po mga kaibigan, tapos na ang laban. Sinasakali na lang ang lahat ng departamento at branch ng ating gobyerno. Kaya dapat na tayo ay lumantad na mga kababayan, mga kaibigan. Huwag tayong tumahimik na lang sa nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa ating gobyerno. Tayo yung ninakawan, pero hanggang ngayon hindi pa napapanagot ang mga tunay na mastermind. Bagamat totoo at sinabi na talaga ni Governor Luis David Singson at ang mga magigiting nating ex-soldiers na 90% ng kanilang pagdi-deliver ng maleta ay napunta sa dating Speaker Martin Romualdez at meron din sa ating Presidente Bangag Marcos. Doon pa lang ay malaman na natin na niloloko tayo ng Bangag Administration. Kaya totoo, niloloko tayo ng Bangag Administration. Gusto kanilang papanagutin ang mga sangkot sa katiwalaan, pero siya pala ang pinaka mastermind ng korupsyon. So pauwi na tayo mga kaibigan at mga kababayan, at maraming salamat sa inyong pagsama. So nandito na lamang mga kaibigan, at maraming salamat sa inyong pagsama, at magandang umaga sa inyong lahat.